Hi mga ate ko, good morning. So ayan, andito tayo ngayon sa malapit sa Bilyaran. Kasi nagwawalis ako kasama ko si Yaya Hana. So ando naman siya malapit sa may function hall. So ngayon, habang nag-aano tayo. So itong video. So pangalawang video ko na to. So itatry ko lang mag-upload ulit sa sa YouTube. So ayan, itatry ko lang siya. And pangalawang video ko pa lang to na i-upload. Dati meron akong account sa YouTube dahil nagkaroon ng problema kahapon. Nagkaroon ng problema before nakalimutan ko yung Gmail. So ayun, nahinto ko yung pag-upload ko ng video sa YouTube. Sayang din siguro meron until now meron pa akong YouTube. So ngayon, itatry ko lang siya na mag-upload ulit sa YouTube. So habang nagwawalis tayo, so let's talk about kung bakit ako nakabalik dito sa Hinaguan. Kung bakit ako nakabalik sa poder ni Madam. So let's start sa pagwawalis para habang nagchichika-chika tayo, so magwawalis din tayo, di ba? So yan, eto kasi yun, charis na. Ayan, magwawalis tayo dito. So habang nandun ako, so magwawalis naman ako. Magsasalita naman ako. Kasi maririnig naman yung boses ko, 'di ba? Kasi gumagamit naman ako ng mic. So eto na nga siya. Nung wala pang hinaguan, doon pa kami sa mansion ni Madam ay ilang minutes ba tayo? Kasi kailangan natin okay. So balik tayo. Nung wala pang hinaguan, doon pa kami nakatira lahat ang mga akla sa farm sa ni Madam sa mansion, doon pa kami nakatira lahat. And before pa talaga yung mansion, yung maliit na yung dating bahay pa talaga ni Madam. Doon kami nakatira lahat ng mga bakla hanggang sa pina-renovate na talaga ni Madam yung bahay niya and anong tawag dito, hinihinay niyang pinapaganda yung mga bahay ng kapatid niya, lalo sa lola niya, and also yung mansion. And hanggang sa nagkaroon sila ng sariling swimming pool, ayan, parang naging subdivision na yung bahay nila Madam doon kasi andun na yung bahay ng kapatid ng papa niya, tapos yung sa lola niya, tapos yung sa sa mga kapatid niya, and ngayon meron ng gate yung sa labas ng bahay nila bago ka makapasok sa kanila. Yun. And then, I think birthday ata yun naman. So yun na nga, birthday. Yun na nga, birthday. So yun, nung pagka tawag dito, yung na-renovate nabago na yung bahay ni Madam at naging tawag dito. Parang naging na siya. Parang naging PBB. Yun, inspired by PBB kasi yung bahay ni Madam. So yun na nga. And dahil nagka-problema kami noon, and yun na, natapos na yung mansion ni Madam. And nagka-problema kami noon. So, ayun, na umuwi muna ako sa Butuan City. Tapos mga ilang taon siguro ako doon sa Butuan City. And nagtrabaho ako doon before ako nagtrabaho sa isang mall, nagtrabaho muna ako sa isang catering services. Waiter ako doon. Kinuha lang ako ng pinsan ko, buti na lang, at meron akong pinsan doon and meron akong pa-extra na trabaho. Hanggang sa nakapag-apply ako sa SM Mall. Pero ang trabaho ko lang din sa SM Mall ay yung sa maliit lang ng mga stalls, yung tawag dito? Yung nagsha-shake kami, yung buko shake. Yun yung trabaho ko sa mall. Pero pag wala naman akong trabaho sa mall, ay nag-extra din ako sa catering services para naman meron akong extra kita, di ba? So, kailan ba yun? Magto 2 years na ata ako dito sa Hinaguan Nature Park. And yun, dahil nga dun tawag dito, dahil mahina yung benta doon sa mall,
and kailangan nila magbawas ng trabahante. So, yung schedule ko, ang yung schedule ko sa trabaho ko ay hindi na siya straight. So, parang nagiging on call na lang ako. So, naisip ko na parang hindi pwedeng ganito na lang palagi yung magiging trabaho ko. So, naisipan kong maghanap ng ibang trabaho. And then, nakapagtrabaho din ako sa isang bar. Oo, sa isang bar sa Butuan lang din. Pangalan ay Yumis ba yun? Yumis Bar. Oo. Malapit lang din yun sa tinitirahan ko. Pwede lang siyang lakarin kaso naman. Kung maaga kang kung maagang mag-on, mag-on duty. Kung maaga kang papasok. So yun na nga, mga ano siguro yun. Pero hindi naman siya umabot ng 1 taon yung pagtatrabaho ko sa bar. Yun na nga, dahil bar yung pinagtatrabahuan ko, hindi po siya madali. Kasi maaga kang papasok, mga ano siguro, mga alas 5, alas 6 ng hapon. Tapos mag-ready ka pa sa mga mesa, sa mga ano, lalabas mo pa yung mga upuan. Yes, yun na nga. Pag marami ng tao, ganito, ganyan. Serve ka sa mga tao, ganyan. Tapos, minsan di talaga maiiwasan sa bar yung may mga away-away, mga suntukan, ganyan. Kaya, tapos uuwi pa ako ng hindi siya madaling araw. Umaga na talaga ako nakaka-uwi, mga alas 5 na ata ng umaga, and consistent yun. Ganun talaga palagi yung routine ko pag nung nagtatrabaho pa ako sa bar. So dahil parang naisip ko na, parang nakakapagod naman ganito. Yung maaga kang papasok ng alas 5, alas 6 ng hapon, tapos uuwi ka ng alas 5 ng umaga. Uy, ano lang itsura ko? Tapos ilang oras na yung tulog ko, tapos minsan naman hindi ako nakakatulog ng maayos. And so yun na nga, timing din kasi hihinto na sana ako sa trabaho ko sa bar, and timing din kasi nag-chat. Meron akong kapatid dito sa Cagayan de Oro na nagtatrabaho siya sa isang restaurant. And sabi niya na baka gusto ko daw pumasok. So sabi ko, okay, sige, okay. Para mahinto ko na yung trabaho kung ito na palaging puyat. So ayan, gumawa ako sa sister ko. Timing talaga nung paalis na sana ako ng kinabukasan. Ay, basta yung pagkasabi ng kapatid ko na kung gusto ko ba na magtrabaho sa Cagayan de Oro, gumawa ako para kinabukasan, babiyahe ako. Timing din, yung gabing yan, sila madam, ay meron silang show sa Butuan City, sa Capitol. Tapos, chinat ko agad, sa Aterea ata yung chinat ko na, Aterea, baka pwedeng sumabay, papunta lang ng Hasaan, tapos, pagka umaga, alis na ako papuntang sentro ng Cagayan de Oro. Tapos, nag-yes naman si madam. So yun na nga, napunta na ako dito sa Hinaguan, and dito na-expect na ganito na pala kaganda. Pero wala pang function hall yung pagkarating ko dito. And yung mga a-house lang, wala pang pool noon. So yun na nga, napunta na ako dito. Pagkapunta ko dito, pagka kinagabihan, tumawag yung kapatid ko, sabi niya, brother, meron na palang hindi nagsabi yung may-ari na kumuha pala siya ng bago, imbes na ikaw yung ipapasok ko sa bilang bagong trabahante. So yun, sinabi ko na lang sa kapatid, okay, maghanap na lang ng ibang trabaho. Tapos yun, humingi ako ng favor kay madam na, pwede ba mag-stay muna dito habang wala pa akong trabaho. Sabi ni madam, okay lang. Tapos, hanggang sa tumagal-tagal, hanggang sa dito na lang ako nagtrabaho kay madam, and yun na nga, naging okay naman, and nagpapasalamat talaga ako kay madam, diba? Hanggang sa, nung wala pang pool, hindi pa masyadong yung farm, hanggang sa, sa hinabahaba ng panahon na
na andito ako, mga almost 2 years na ako dito sa Hinaguan Nature Park, and marami na rin ako na napansin na pagbabago dito. Meron ng pool, meron ng function hall, and iba-iba yung mga, dati yung ano, A-houses ni Madam ay hindi yan color roof. Mga ano lang yan, yung mga dipa. Yung mga bubong niya, dipa po yung ginamit. And marami na rin mga halaman na tinanim namin dito ni Madam. Diba? So, I am so thankful kay Madam kasi kahit matagal din akong nawala sa poder niya ay ano, tawag dito, in-accept pa rin niya ako dito para sa poder niya. So, thank you so much, my friend, and sana marami pong blessings and mga racket na darating sa inyo. Yan. Yan ang muna sa ating video, mga ate ko. Thank you so much.